then, actually, namimiss ko rin po yung buhay parokya. Kasi po for 9 years nga, nasa Bicol po ako. Tapos talagang babad na babad po kami sa parokya. Everyday talaga nakikisalamuha kami sa mga tao. Kaya parang nandun yung nostalgia ko din ng yung buhay sa parokya. Lalo po kapentuhan yung mga parokyano. So ngayon, sa convent, maaari po mas serious na buhay. So, thank you po sa invitation at ito po, chance na sa akin para makapag-refresh din po rin ng mga bagay-bagay at mga topics, especially dito sa catechesis. So, ang kinuha ko pong reference ko, yung catecismo ko, kasi ang ating Santo Papa ko, every Wednesday, kung iba nagka-catecismo siya, may general audience siya. So, kinuha ko po yung topic na ito, yung reconciliation sa kanya. Bali matagal mo ito, pero ang catechesis naman wala yung time nung ako rin nung time ako rin siya. Pero ina-update tayo sa bagong pananalita, bagong tao. So sa pamamagitan po na ating Santo Papa. So ito ay dinideliver niya noong February 1914. Itong topic ng reconciliation. So ito, actually ito naman ay mga pagpapaalala lang sa atin kasi yung ating catecismo naman talaga ang reference natin yung CCC, sa ating sa Pilipino yung CFC. Pero syempre, ang ating mga leaders of the church in their own explanation o may authority sila para mag-explain sa atin at sa mas mababaw na pamamaraan para mas maintindihan. So sila ko nagpapaliwanag sa atin at mas ma-appreciate natin ang kagandahan at natin talagang beauty ng mga sacrament, lalo na po yung sacrament na reconciliation. So from the word po ng reconciliation, ang may isip natin po, di ba? Reconcile, parang pakikipagkasundo. So bakit makikipagkasundo tayo? So, inanuhan ng Santo Papa dito, niremind niya muna yung unang part ng yung Christianization mo natin, yung tinatawag natin sacraments of Christianization, yung tatlong sacramento ng baptism, Eucharist, and confirmation. So ito ko yung tinatanggap ng mga matatanda na sabihin natin convert. At kung maalala po ninyo, kung kayo nagsimba ko ng Easter Vigil, di ba ho, nagkaroon tayo ng ilan yung 7 or 8 yata ba na adult baptism. So, nung Easter Vigil, natanggap nila yung tatlong sakramento. At, ewan ko kung kayo ay na-touch doon sa ano na yun. Kasi, sa tanang buhay nila, doon sa moment na yun, ilang taon silang namuhay na malayo sa grasya ng Diyos. At that moment, tinanggap na nila tiyakap ang grasya ng Diyos. At sabi niya, ano bang gugustuhin mo? Pwede mo nang gustuhin mamatay. Kasi, diretso ka sa langit ka na, kasi punong-puno ka ng grasya ng Diyos. Pero dahil nga, syempre, hindi naman kailangan matapos agad ang ating buhay. Mayroong mission na ipinagkakaloob din sa atin. At yun nga, sa ating pamumuhay sa araw-araw, ano bang mangyayari? Minsan nadadapa ko tayo, diba? Kahit ando na yung ating desire na magpakabanal, magpakabuti, may times na tayo ay madadapa. Kahit sabihin ko, di ba, sa paglanghap ng hangin, minsan makalanghap ka ng sariwang hangin, mababang hangin, pero may time na makakalanghap na rin ng polluted, di ba? So, yun yung mga sandali na kailangan natin magkaroon ng cleansing. At sa buhay natin, ito ho, dahil tinanggap na natin, nung tayo ay bata pa, bininyagan, pilan tayo, nakapag-umpisal, nakapag-umunyon, pero araw-araw namumuhay tayo at nakarating tayo sa puntong ganito, sa taong ganito na ho. Kasi syempre, may mga pagkakamali, may pagkakasala, may mga bagay na nagawa tayo na hindi natin immediately nalaman na ay, hindi pa na yung ikinalugod ng ating Panginoon. Kasi may mga, di ba, may mga salita o may mga gesture o action tayo na parang by instinct nangyayari after ma-realize na
Nagkaroon tayo ng kanyang grasya, pero sa pang-araw-araw natin pamumuhay, binibigyan niya tayo ng mga grasya pwedeng mag-alalay sa atin. Katulad ng Eucharist, na meron tayong maging, sabihin natin, supplement o pagkain natin sa araw-araw. So the same din naman yung reconciliation na sa tuwing tayo nadadapa, merong grasyang babangon at tutulong sa atin para magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. At yun ho ang inaano ng Santo Papa na makita natin yung beauty at yung kabutihan ng kalooban ng Panginoon na punong-puno siya ng pagmamahal sa atin na gusto niya tayo laging mamumuhay ng naaayon sa Kanya. Pero hindi maaalis yung pagkatao natin. Minsan may kasabihan tayong tao lang. Pero kung nga tao lang, sa pagiging tao natin, pinili ng Diyos na maging tao para hamuin tayo sa ating, sabihin natin, yung kababaang uri ng pamumuhay ng tao para iangat tayo sa makataong buhay, pero puno ng kabanalan, maka-Diyos na buhay. So, yun ho ang sinasabi. Nare-recall din natin na ang Panginoon, sa istorya ho ni Jesus, na hindi, kung tinawag niya si Matthew, si Levi ba yung pangalan niya, no? Yung tax collectors, tapos nag-komento yung iba, ay, bakit siya, makasalanan niya. Pero nasabi ni Jesus, ang tao walang sakit, hindi nangangailangan ng doktor. Ang tao may sakit, nangangailangan. At tayo, hindi natin masasabi na wala tayong kasalanan, tayo ay magaling, wala tayong sakit. Maano natin mo kung susuriin natin sa ating kalooban, kung tayo totoo sa ating kalooban, tayo mismo sarili natin, malalaman natin kung talagang tayo mo. Kasi, andyan ang kahit pa paano, ang Panginoon namumuhay kasama natin. At sabi nga, hindi mo pwede magsama ang mabuti at masama. Laging wala na siyempre ang kabutihan. At yun nga, ipaparamdam sa atin yung pangangailangan natin talaga na lumapit at humingi ng tawad. At dito po, sinasabi nga ng Santo Papa na yung ating paghingi ng tawad ay napakahalaga kasi sa reconciliation, dalawang bagay na hindi ito parang sa atin ng nakakayahan. Ito'y grasyang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At itong grasya na ito ay yung pagpapakumbaba na tayo ay humingi ng tawad. Pero, andun yung kabila din naman na, andun yung ikaw rin ang magbigay ng kapatawaran. Diba sabi ko, meron din tayo namin para mo na bago mo, ano yun, yung tala, yung isang, yung dalawang, yung alin ko sa hari na pinatawad yung kanyang maraming utang. Then, paglabas niya, nakita niya yung kapwa niya marami rin utang, hindi pinatawad siya, pero nagalit ng hari dahil pinatawad ka, hindi ka marunong magpatawad. So, yun ho, malaman natin sa sarili natin na kung tayo man ay may kakayahang magpatawad o may kakayahang humingi ng tawad, ito ay hindi dahil tayo ay capable. Okay, ma-recognize natin na nandito sa ating buhay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang gumagalaw sa atin. Ang Panginoon ang nagsasabi sa atin, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad. Magpakumbaba ka, magbigay ka ng kapatawaran. Dahil ang taong mataas naman, hindi na makakita ng tawad. Ang taong mataas, hindi naman magbibigay ng kapatawaran, diba? At nare-record din nyo yan sa ating pamumuhay. Pakikipagrelasyon natin sa kapwa. Minsan nangyayari yun, di ba? Na marinig mo o kahit minsan tayo, makakaramdam din tayo na ayoko magbigay ng tawad, ayoko magbigay ng tawad. Pero alam natin na hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero once na sundin natin yung mabuti, patunay na mas nananaig ang buhay ng Diyos sa ating buhay. Hinahayaan natin siya yung gumalaw sa buhay natin. Dahil sa paggalaw natin na naaayon sa kalooban ng Diyos, kung sabihin, para sa nagiging tayo, parang extension tayo
dumating sa akin isip yung ano eh, yung salita ko, kamurawayan. Yung pagpupuri, yung pagpupurihan ng Panginoon, kamurawayan. Glory. So, yun ang na, sa mga maliliit na bagay na ang hindi naman ito sa atin, kundi ito ay makajus na bagay, mga simple man lang yan, yun ay pagbibigay ng papuri sa Panginoon. At nakakatuwa kasi nagiging extension tayo, sabi nga, we are little goddesses. Dahil binigyan ng Diyos tayo ng katalinuhan, ng mga kakayahan para gumawa ng kabutihan, ng kalayaan para gumawa. At yun, kung ginagamit natin yung sa buhay natin, we live yung godliness, we live our life, parang mga angels, mga little followers of God. At yun nga sa atin, nagiging angels tayo para sa ating kapwa. So, yun ho. At saka, ewan ko po kung na-experience din ninyo yun, inaano dito sa atin ng Santo Papa na, yung need talaga na paglapit dito sa sakramento dito, sila na yung important, reconciliation, makipagkasundo. Bakit tayo makikipagkasundo? Dahil tayo sugatan, dahil tayo nagkasala. So, physically, hindi naman maaari tayong sugatan. Pero tingnan natin ang ating kaluluwa. Baka yun ay sugatan. Paano masusugatan ang ating kaluluwa? Hindi walang konsilyo. Hindi naman. Pero dahil doon sa mga experiences natin, minsan nakakaranas tayo ng mga sakit. At yun, parang nagpapababa sa akin. Diba? Bakit nagkakasakit ang katawan? Diba? Halimbawa, ma-overpacking ka, wala ka sa pahinga, manghihina ang katawan. Ang kaluluwa, ganun din na. Kapag tayo nakaka-experience lagi, sabihin natin mga hindi magagandang bagay, hihina din yung buhay spiritual na, kung tayo hindi nananalangin. So, para magkakasakit tayo. At yun, for sure, naramdaman ninyo yun, na minsan, sabihin nyo, na-stress kayo, so problema, stress. Siyempre, ang ano dyan lagi, yung ating buhay spiritual natin ang nagsasuffer. At ano, pwede sa atin, parang malampasan natin to, ang sakramento. Dahil ang sacrament of reconciliation, tinatawag din ito sacrament of healing. Kasabay siya ng sacramento ng anointing of the sick. So, talagang yung anointing of the sick, physically, spiritually, pinakit. Pero tayo sa sacrament of reconciliation, may sakit tayo dahil sa ating pagkakasala, yun ang hindi ng ating kaluluwa. At for sure, naranasan ninyo yun, minsan ay siguro matagal kayo pinakapag-umpisa. Tapos alam niyo na, hindi na rin nagawa niyo yung kasalanan. Pero alam niyo, di ba, na nanghihina kayo, pila-pila niyo makasalanan ako. Parang nag-worry ka, mapatawag ko, kaya ako ng Panginoon. Pero after noon, ang bigat-bigat ng kalooban mo, pero pumunta ka ng let's umpisa ka. After anong ramdam mo, ba? Super light? Naranasan na po ninyo yun? Yes. Alam niyo, minsan naranasan ko rin yung sa tipon. Feel ko na, ang dami kong nagawang kasalanan, ang bigat-bigat ko, ang sama-sama ko. Tapos, nag-worry akong pumunta ng mag-confess, baka ako ano sabihin, parang nakakahiya. Pero, alam niyo, parang sample sa akin yung nangyari na, this is how God loves me so much na after all ng lahat na ginawa ko, sabi ko lang, siguro napakasama. Pero walang sinabi ang Panginoon, tahimik lang siya at sinabi, I forgive you. Minsan sa confession, hindi kailangan na marami din sabihin ang pare. Kasi ang Diyos talaga ang gumagalaw eh. Ay, Diyos nga, nung nag-confess ako, yung narinig ko sa pare, I was expecting na mag-a-advise, parang medyo siguro, ano ba ako na pare. Pero wala siya, tahimik lang siya at sinabi,
yun nga, pinaalala din ang i-invoke dito yung sinasabi, minsan nakakaramdaman tayo ng hiya. Pero, ang hiya, hindi naman lahat ng hiya masama, diba? Pero sinasabi, walang hiya. Talaga, baka may ginawa siyang man lang siya nahiya na mali naman yung ginawa. Pero, ang hiya talaga na mahiya ka sa mga pagkakasala mo at gusto mo ito itama, ihingi ng tawad. Hiya ito na. Daan natin para tayo maging maayos sa buhay. Kasi merong hiya na nagtatago, di ba? Itong hiya natin, ininalantad natin. Sabi nga ni Jesus, walang katotohanan na may tatago natin. Lagi itong lalabas at lalabas para kaya ng sindi ng liwanag ng ilaw, ng ilaw. Hindi natin siya pwede itago sa ilalim. Kahit pakatago-taguan natin yan, cover natin yan, lalabas sa kalat ng bukas siya para lumabas yung liwanag. At ganoon din ang mangyayari sa ating buhay. Maaari ang ating buhay, takbo natin ng kasamaan natin. Pero once nabuksan natin ang kalooban natin sa grasya ng Diyos, lalabas at lalabas ang kalat ng bukas para tayo ay mag-iwanan muli sa ating buhay. At yun, sabihin na natin, isang punto sa ating buhay na dapat ipagpasalamat kapag tayo nakakaramdam ng hiya. Kasi may time na kahiya-hiya na ang ating ginagawa. Hindi pa tayo nahihiya, hindi tayo nagbabago. Pero once na tayo makaramdam na ng hiya, nakakahiya naman talaga ang ginawa natin. Wala pa yung beauty. Wala na tayo magawa. Lantara na. Hindi na natin maitago. Tanggapin na lang natin katotohanan ng tama yan. Kasi yun naman ang dapat eh. Ilantad na lang natin. Dahil lahat naman yung Panginoon ilantad na ang kanyang pagmamahal sa atin. At tayo rin, kailangan natin i-reveal ang lahat. Minsan kahit sa family, di ba? Ang reconciliation. At yun na, pinaalala din ang Santo Papa. Ngayon ko lang actually nalaman. Pero medyo nakapag-recall din ako. Siguro nga totoo. Pero ngayon ko lang ito nalaman. Before daw, ang sacrament of reconciliation, it was made public. Hindi ko ma-imagine how public it was na pag nagkasala siguro, aamin sa community na kung nagkasala ganito. Siguro the same, di ba yung woman called adultery na publicly, tapos yun, stone to death siya. Siguro parang gano'n sa una. Ganun din kami minsan sa convent, naisip ko sa ay siguro ganun niya. Kasi pag minsan, pag kami magkamali, magkasala na it's public, kailangan din namin mag-sorry sa community in public na sa lahat, magsusorry ka na ginawa mo ito. Pero sa as time pass na sa history natin siguro, naging from public, naging confidential confession, di ba? Very sacred na one-on-one, tapos talagang hindi mo malalaman kahit patayin yung pare, hindi mo pwedeng marinig kung anong kasalanan, di ba? Sa history natin, yung si Chris, sino ba yun, na nagpasasya kay si Henry, na gusto lang alamin kung anong kasalanan ng asawa niya. Kahit patay yung pare, hindi pwedeng reveal yung kasalanan. Pero kasi most sa family, minsan may mga pagkakasala, may mga journey of pamilya na minsan kailangan pag-usapan buong pamilya. Kasi yun lang talaga ang way para makapag-start ulit ng magandang relasyon. Kasi minsan nasisira ang samahan ng pamilya dahil sa isang pagkakas, sa mama, sa lupa, kahit mga kapatid, nagpapatayan. Pero pag hindi nangyari yung reconciliation na ito ay nagkaroon ng sama ng loob dito, bakit na ito? Pag hindi na-open, ganito hanggang mamatay. Walang reconciliation, walang pagkakasunduan ng pamilya. Pero aalihin natin ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi naman natin yung madadala. Imagine, isakripisyo natin ang pagmamahalan ng magkakapatid, ang magulang ng pamilya dahil lang sa mga bagay. Hindi naman yan madadala sa natin. Kaya, ito ho ang ang magandang parang practical assignment o part ng buhay. Kasi sabi nga, ang mga bagay-bagay na natutunan natin, sa atin, meron dito sa head, may meron dito sa heart, may meron dito sa taas natin, buhay. At yun,
Thank you po.